Kasaysayan ng linguistika sa Pilipinas. So, bago tayo nagkaroon ng kalayaan or bago nagkaroon ng kalayaan ang Pilipinas, ay sinakop muna tayo ng Kastila at Amerikano. So, una, sa panahon ng mga Kastila. Sa panahon ng mga Kastila, nung sinakop tayo ay pinag-aralan nila ang mga wika sa Pilipinas. So, ayon kay Scherrer, 1918 ay isinasagawa ng mga misyonaryong Kastila na karamihan ay mga piling Hiswita o Dominikano sa layuning magpapabilis at magpapalaganap ng misyonaryong na dakong ito sa daigdig. So, itinuturing ang pinakadahilan kung bakit napabilis ang pag-aaral ng mga wikang katutubo noong panahon ng mga Kastila ayon ay dahilan ng paghati-hati ng kapuluan sa apat na orden noong 1574. So, ngayon naman, dadako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. So, sa panahon ng mga Amerikano, nagsimula noong ika-labing-siyam na taon at natapos noong ikalawang digmaang pandaigdig. Meron din tayong tatlong makaagham na gramatika ng Tagalog na isinulat ni Bloomfield noong 1917 at si Blake noong 1925 at ang panghuli si Lopez 1941. So napakahalaga ang pagsuring wika na naisagawa sa ilang pangunahing wika bago sumikat ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pandaigdig ay ang pagsusuri nila Bloomfield sa Tagalog. So, ang panghuli ay ang panahon ng kalayaan. So, ang panahon ng kalayaan, ito ay ang pagtatag sa Pilipinas ng Summer Institute of Linguistics noong 1953. So, sa pag-aaral sa paggamit ng mga makalingwistikang pamamaraan sa pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipinas na lumilikha ng ang paggamit ng mga makalingwistikang pamamaraan sa pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipinas na lumikha ng mga malaganap na pagnanais upang suriin ang mga wika sa kapuluan. Ang panghuli, ang gradual na pagdami ng mga lingwistikang Filipino. So, yun lang po ang mga kasaysayan ng lingwistika sa Pilipinas. Kasaysayan ng pangunlad ng wikang pambansa. Ang sumusunod ay iba't ibang kautusan ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika. Nobyembre 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging bataya ng wikang pambansa. Disyembre 1937 sa pamamagitan ng kautusang taga pagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Abril 1, 1940, pinalabas ang kautusang tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinapahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 1940. Sa Hunyo 7, 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4,
46, ang wikang pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Marso 26, 1954, nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon magsaysay sa taunang pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula sa Marso 29 hanggang Abril 4. Subalit, ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 hanggang 19 tuwing taon. Sa Agosto 12, tinatawag na Pilipino ang wikang pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon, ang kautusang bilang 7. Ayon sa kautosang ito, kailanman at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Citation? Noong Oktubre 24, 1967, nilagdaan ng Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga katagapan na pamahalaan ay panganlan sa Filipino. Noong Marso 1968, pinalabas din ni Kalihim tagapagpaganap ni Rafael Salas ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tagapan at mga sangay nito ay maisulat sa Filipino. Noong Agosto 7, 1973, nilika ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting medium ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tisyarya sa lahat ng paaralan pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuran no 1974 hanggang 1975. Noong Hunyo 11, 1974, nilagdaan ng Kalihim Juan Manuel na Kagawarang ng Edukasyon at Kultura ang kautosang pagkagawaran bilang 25 para sa pagpatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. At pagkatapos ng revolusyon ng EDSA, bumuo muli ang pamahalaang revolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Palma. Pinagtibay ng komisyon ang konstitusyon at dito nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa wika. Ang wika ayon sa Artikulo 16, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang, nalilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Dapat magsagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang medyum na opisyal na komunikasyon at na pantulong sa mga wikang ng Pilipinas bilang medyum na opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ayon naman sa Section 7, sa mga layunin na komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, hanggat walang itinadhana ang batas Ingles. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo noon. Dapat itaguyod ng kusa at opisyal ang Kastila ng Arabic. Ayon naman sa Section 8, ang konstitusyon ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrelihiyon, Arabic at Kastila. Ayon naman sa Section 9, dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at
magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Noong Agosto 25, 1988, ang kautosang tagapagpaganap bilang 335 ay ipinalabas na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang medyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura.